Praise God, makakaupo na po tayo. At ako pinagpapasalamat sapagkat ako'y nautusan na naman ng Diyos sa pamamagitan ng ating mami. Hindi ko ini-expect na ako pala yung mag-preach ngayon, pero salamat sa Panginoon dahil magagamit ng uli ako. Amen? Tingnan mo muna yung katabi mo, yung napakaganda ng mga katabi mo. Tingnan mo muna yung katabi mo, maganda, parang hindi nagaganda sa katabi mo. Amen? Alam ng Diyos yan, maganda yan. Last Sunday, we learned the true commitment. Sunday, true commitment. Sometimes, akala natin yung commitment, nag-commit na tayo sa Panginoon, yung pala, nag-i-involve lang tayo. Ito po yung meaning ng commitment kaysa sa involvement. Sorry po sa mga absent nakaraan. Panoorin nyo na lang po, tingnan nyo na lang po yung aking outline. Saan nyo lamang po para mapag-aralan nyo din. Pero ngayong umaga, tayo po ngayon ay mag-aaral through commitment. Ituktungan natin na isa sa napakaganda na pag-isipan ng mga mananampalataya ng mga Kristiyano na ito dapat i-commit natin ang ating sarili dito sa ating pag-uusapan ngayon. Kasi ang pamagat po ng ating pag-uusapan, fellowship is essential. Or gathering is important. Napakahalaga nito sa isang Kristiyano. Ito po ba? Kaya nagkarati po dito, importante ito. Kaya itong ganito gathering, hindi ito ina-absinan. Amen? At ang sabi ng Panginoon, God intended to gather His people. Amen? Amen. Mismo ang Diyos ang nagsabi nito na kailangan. Pero siyempre, bilang mga tao tayo, meron tayong mga pangangailangan. Baka sabihin nyo, ang higpit naman ni Lord. Punong-puno siya ng grace. Huwag lang natin aabusuin yung kanyang grace. Pero ito yung sinabi na niya na kailangan natin dumalo sa mga pagtitipon. Amen po ba? Kailangan natin dumalo. Siya mismo sa bibig niya ng galing yan. Kailangan natin yan. Amen po ba? At kung tayo merong totoong commitment sa Lord, abay hindi natin pababayaan yung every Sunday. Amen? Yung iba nga, nag-resign sa trabaho para lang makapagpagkain natin si Patanang Linggo. Nag-resign sila. Dahil ang alam nila, may mas magandang ibibigay na trabaho, ang Diyos sa kanila. Amen? Yun yung kanilang pananampalataya. Pero hindi mo sinasabi gano'n din ang pananampalataya yung dapat. Amen po ba? Nasa inyo po pananampalataya at nasa inyong level ng faith sa Lord. Amen? Pero ang sabi ng Lord, siya yung nagsabi nito na kailangan na kung tayo mayroong totoong commitment sa Lord, kailangan natin na makipag-fellowship. Kanino? Sa Diyos, number 1. Amen? Sa Diyos, number 2. Kanino? Sa mga kapwa natin manggagawa. Amen? At syempre, fellowship, kung saan lugar tayo tinawag ng Panginoon, hindi yung palipat-lipat. Amen? Hindi yung patalo-talo na parang tipaklong. Amen po ba? Meron tayong lugar kung saan tayo dinala ng Diyos. Amen po ba? Lagi po natin iisipin yan. Amen po ba? Sinabi ko na po yung 3 puntos. Amen po ba? Mamaya madadaanan ko po yan at pag-uusapan po natin. Ang ating pag-uusapan ay mula po sa aklat po ng Psalms 122 verse 1 to 9. Mahaba po yan. 9 na talata. Tapos 7 na talata pa po yung aking babasahin. Hindi ko na po i-elaborate masyado. Kung ano lang sabihin ng Lord sa akin ngayong umaga, di kung ano yun. Pag-pray nyo, hindi ako mapahaba, ha? Amen? Dahil maraming talata. Alam niyo po, yung Psalms 122 na yan, verse 1 to 9, babasahin ko po ng mabilis, sa Tagalog na lamang po. Ako ay nagalak nang sabihin nila, pumunta tayo sa bahay ni Yahweh. Kakagalak lang pumunta sa bahay ni Yahweh, no? Ito'y panalangin ni David. Awit ni David to sa Panginoon. Amen? Sabi niya, ako ay nagalak nang sabihin nila, pumunta na tayo sa bahay ni Yahweh. Wow, sino rito yung kanina, galak na galak siya. Nung habang nagbibigay siya, nung narinig niya, Sunday na naman, pakakaawit naman ako sa Panginoon, makakaano naman ako, maranasan ko na naman ang presensya ng Panginoon, siya dito para sa kamay. Excited. Salamat sa 4 na taas. Amen. Pero ito yung sinasabi ni David. Sabi niya, sama-sama kami matapos sapitin ang pintong lungsod ditong Jerusalem. Itong Jerusalem ay napakaganda. Wow, sabihin mo nga sa ganda.
Napakaganda. At itong lugar na ito ay napakaganda sapagkat dito tayo tinitipon ng Diyos para sa ating makaliit. Amen. Tinitipon tayo ng Diyos dito sa lugar ito para yung mga kapwa natin mananampalatay ating makaliit. Amen. Amen. Kaya nga tayo isang pamilya. Hello! Ituloy po natin. Sabi dyan, ito yung matatag at maayos na lungsod siya. Matatag at maayos na lungsod. Amen. Nakita nyo, nagbabaksakan ng mga kapatira natin, nawawala dito, pero iglesia ay patuloy, nagpapatuloy. Amen po ba? Sapagkat ang iglesia ito, ang lugar na ito, na pinagkaroon natin, ang Diyos mismo ang nagtatag. Hindi si mami, hindi si daddy, hindi ang mga pastor natin dito, hindi ang Diyos mismo ang nagtatag ng lugar na ito. Amen? Ito pala sa likod, matatapos na. Amen po ba? Hallelujah. Sabi niyan, dito umaahon ang lahat ng angkan, lipin ni Israel upang manambahan. Amen. Dito daw lahat ng angkan dito, angkan ni Cecil, angkan ni Violeta, angkan ni Alona. Angkan tayo dito. Amen po ba? Hello, dito tayo sumasamba. Hello. Ang hangat, si Yahweh ay pasalamatan. Yung pala yun. Bukod sa pagsamba, kaya hangad natin ay mapasalamatan si Lord. Pagkat ito'y utos na dapat gampanan. Wow! Sabi mo sa katabi mo, utos na dapat gampanan. Pasalamatan si Lord sa lahat ng pagkakataon. Doon din naroon ang mga hukuman at trono ng haring hahatol sa tanan. May hukuman pala dito, no? Dito pala, no? Kaya pagka hinukuman kayo, alam nyo na yung, nakita yung kalalagayan nyo, kailangan hukuman kayo, kailangan kayong sintensyahan, anak. Diba? Mag-ano muna sa hukuman gano'n. Titingnan ng mga, ipresentang mga katibayan. Dito, hindi nagkasala tayo kapatid, diba? Hukuman natin, hindi natin basta-basta sila humusgahan. Aalamin natin ano yung pinagbunan ng lahat ng bagay. Amen. Dito rin yun. Amen. Meron ding hukuman dito sa ating iglesia o kung saan tayo nilagay ng Panginoon. Doon din naman naroon ang hukuman ng haring hahatol sa tanan. Ang kapayapaan nitong Jerusalem. Sikapin kay Yahweh ito'y idalangin. Ang nagmamahal sa iyo'y pagpalain. Tingnan nyo. May pagpapala pala. Pumayapa nawa ang banal na bayan at ang palasyo mo ay maging tiwasay, alang-alang sa kasama at pamilya ko sa iyo, Jerusalem. Ang sabi ko ito, ang kapayapaan laging sumainyo. Dahilan sa bahay ni Yahweh, ang ating Diyos, ang aking dalangin, umuunlad ng lubos. Amen? Sabi niya, I will seek your prosperity. Umuunlad. Dito pala tayo lumalago. Dito pala tayo lumalakas, dito pala tayo tumatatag. Amen? Amen po ba? Hindi sa kapitbahay, hindi sa kaibigan, hindi ko sino-sino, kundi doon sa tahanan ng Diyos na mismong ang Diyos ang nagsasalita sa atin. Hello, nakahanda na po ba kayo? Dito po sa Psalms 122, sabi po dyan, is introduced as a psalms of joy in the church. The gathering of the people of God. Because of the house of the Lord, our God, I will seek the good. Dito natin makikita yung mga mabubuti. Amen? Hello? Yeah. Hindi sa labas. Hello? Yan eh. Bonus na lang yan. Yung pamamasyal natin, yung pag-enjoy natin na makikita natin yung gawa ng Panginoon. Bonus na lang po yan. Pero dito sa loob ng church, napakahalaga na makita natin ang mga kabutihan ng Diyos, mga pangako ng Diyos sa bawat isa sa atin. Hello? There's something heavenly and spiritual about this gathering. Amen? There's more to see here than you can see with your eyes or hear with your voice. With your ears. Hello? Ulitin ko po. There's more to see here than you can see. Marami pa tayong nakikita na hindi natin nakikita. May nakikita tayo pero marami pang ipakikita ang Diyos sa atin. Amen po ba?
Dito yun. Dito, yung mga vision na binibigay ng Lord sa ating mga pastor. Inyong mararanasan yan, dadating sa inyo, datago sa inyo yan. Amen po ba? Makakarating sa inyo yan. Amen? Hello, marami tayong narinig, pero marami pa tayong mapapakinggan. Amen, sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Hello! Psalms 22, help us, there's more going on here than you might have expected. Yung hindi mo ina-expect, dito, mararanasan mo. Meron ka ina-expect, pero may mas sigit ka pang makikita, maririnig, mangyayari sa buhay mo na hindi mo inaasahan. Hello? Malay mo, yung katabi mo, hindi mo naman na ina-expect na yan na mapapangasawa mo, siya na pala. Amen? May kasamang joke yun, kayo naman parang ayaw nyo. Ari na ang puso mo. Hello? Kasi, iba yung focus natin eh. Hindi natin napupukusan, ito pala yung regalo sa iyo ng Panginoon. Di ba? Pero inaayawan mo. Hello? Dito ko pala mapapano to. Nagtitigas ka pa rin ang ulo. Kaya huwag kang a-upset. Lagi kayong aatin. Amen? Pero hindi naman compulsory yan. Yan ay ayon sa inyong puso. Pero uulitin ko po, ito'y inutos ng Diyos sa atin. Sabihin nyo, nag-ano kami, yung namimilit ba? Hindi po kami namimilit. Nalulungkot kami dahil alam namin ng salita ng Diyos ay pagkain natin upang tayo lumakas, upang tayo magtagumpay, anong bagay na gagawin ng kaaway para sa atin. Hello. Ito pala, sabi ko na sa atin. A heart of God means a heart for the people of God gathering as God intends. Katulad ng sinabi ko kanina. Hello? Yung puso ng Diyos. Ngayon, ano ba itong gathering na to? Number 1, gathering in God's presence. Sino rito ang nakaranas ng presensya ng Diyos kanina? Dapat hindi tayo yung can't invoke, yung katulad ng dati nating religion na ang tawag sa gano'n, yung traditional na lang. Hello? Tayo, mga Kristiyan, yung kultura ng iba, may misa yan, program. Program tayo, tama. Pero pagdating sa pag-awitan, pagsama sa Diyos, at pakikinig ng salita ng Diyos, dapat hindi tayo yung traditional lang. Kailangan maging malalim tayo sa Panginoon. Amen? Yung ini-enjoy natin, yung salita ng Diyos, yung presensya ng Panginoon, amen po ba? Kaya nga sabi ng verse 1 and 2, ako'y nag-alala sabihin nila, pumunta na tayo ng bahay ni Yahweh, nakita niyo, pumunta na tayo. Kaya nga may kasama siya dito sa bahay, tara, sama ka. Dapat gano'n sana eh, no? Amen? We have to imagine the people is spread throughout the nation, hard at work, on their job, working to survive. Nakukuha niyo yun? Yung pang-araw-araw natin ginagawa. Kung gaano kahirap, lalo na yung mga nanay. Yung mga nagtatrabaho dito, na minsan namumura pa ng mga boss. Tapos biglang-bigla pag-araw ng Sunday. Sa church tayo. Kailangan natin sa church, di ba? Amen. Ang hirap eh, no? Minsan, narinig ko sa ibang mga tao, linggo na nga lang yung pahinga ko eh. Naranasan niyo, yung pagod ka, mula Lunes hanggang Sabado. Tapos nagtagal-tagal ako mag-preach ng pastor. Tapos ang init-init pa doon sa church. Ito na nga lang yung pahinga ko. Amen? Nami-misinterpret natin yung sinabi ng Bible na ang linggo ay araw ng pamamahinga. Talaga totally na mahinga talaga sa bahay. Hindi lang yan ang ibig sabihin nun. Ang araw ng pamamahinga ay yung maipahinga mo yung puso mo
sa dami ng pinagdaanan mo. Halika anak, halika dito sa akin. Kailangan mo ko para makasurvive ka. Amen? Amen po ba? Kaya nga yung mga nawawala sa church, bagamat nandito sila, ay hindi nila talaga naranasan yung presensya ng Panginoon. Kapag hindi natin naranasan ang presensya ng Panginoon, napakahirap makasurvive. Amen? Hello? Life would be filled with all the normal dreariness and favor. Ano kami feel dreariness? Ano kami meaning? Ibig sabihin ng dreariness implies a lack of cheerfulness, brightness, or excitement. Feeling of emptiness and general lack of interest. Yun po yung meaning ng dreariness. Hello? Naintindihan po? Para di po umapa. Amen? Palakpan nga natin ang Panginoon. And then suddenly it's time to go. It's time to go to the house of the Lord. It's time to leave behind the normal hardship and gather with the people of God. To feast, to sing, to sacrifice, to remember once again what it meant to belong to God. Yun po yung purpose or reason bakit po tayo nagkakaroon. To sing, to sacrifice. Ako, tingin ko, minsan, alam ko din, pinag-isip sa akin ng Panginoon na minsan yung mga minsan sakyan, hindi na rin makapagpunta dito kasi alam-alam ng parking. Amen? Kahit ako to, pagka walang parking talaga, mahirap-hirap. Ayoko mag-drive pagka alam ko, pupunta ako, wala mga parking. Amen? Hindi talaga. Amen na dyan. Tapos marami ka pang pinagdadaanan. Nag-away pa kayo mag-asawa kaninang umaga. Eh, siyempre, alam mo naman, ang kaaway, ganun talaga. Kapagalitan ka ng nanay at tatay mo. Nagtampo ka, hindi na dumalo. Tingnan nyo yung kaaway. Ito po ba kayo? Eh, hindi po tayo nakabatay sa emosyon. Nakabatay tayo sa katotohanan sa reality. Amen. Naniniwala naman tayo makapangyarihan ng Diyos. Amen po ba? Naniniwala tayo na mabuti ang Diyos. Kung naniniwala tayo mabuti ang Diyos sa atin, dapat maging mabuti tayo sa Diyos. Pakinggan natin kung ano yung kanyang nais sa atin. Dahil ang lahat naman ng pabor ay sa atin. Pag ginawa natin at sinunod natin yung kanyang sinasabi. Amen po ba? Hello? Tingnan po muli natin yung 1 and 2. Sabi niya, I rejoice with those who said to me, let us go to the house of the Lord. Our feet are standing on your gates in Jerusalem. Nakita niyo po? Very unique. Very unique ang pagpunta sa tahanan ng Diyos. Bakit naging unique? Alam niyo naman itong siya, narinig sa mga preacher ni Pedro. Una, ang saya-saya. Taas ng kamay, tumatalon, sumasayaw. Tapos mamaya-maya, pag nag-worship na, umiiyak naman. Di ba ang unique? Amen? Sa ibang simbahan ba, sa malaking simbahan ba, meron ba kayong nakita gano'n? Hello? Ganon na sa malaking simbahan. Hindi naman gano'n, di ba? Kakaiba tayo eh. Kakaiba din sila. Sa mga iglesia ng Cristo, iwalay naman ng babae at saka lalaki. Hindi po kaya. Pero tayo iba eh. Ano tayo? Umiiyak tayo, bakit ba? Kaya tawag sa atin, napakaintigan, tawag sa atin mga balig. Mga buwag ika ito. Kasi talaga naman nakakabuwag minsan sa tingin ng tao, ng mga unbeliever.
ginagawa ng Diyos sa atin, naranasan kasi natin yung presensya ng Diyos. At kahit anong pigil mo, maiiyak ka talaga. Sino rito, gusto mo makita lang, gusto ko lang kung makita, yung kamay ng, kahit nag-praise siya, masaya yung awit ito, pero umiiyak siya. Bakit hindi po kamay? Diba? Masaya. Umiiyak ka. Ang tawag doon ay, tears of joy. Amen? Kasi nadala ka ng kanta. Nakita mo yung kabutihan ng Diyos. Grabe. Alam mo na ikaw nangihina, pinalakas ka ng Diyos. Pakaiyak ka talaga eh. Amen? Minsan, pag maalaga na isip natin yun, yung, alam mo sa sarili mo na marami kang kahinaan, pero alam mo na pinalalakas ka ng Diyos doon sa yung mga kahinaan mo. Ikaw umiiyak dahil sa dami ng problema mo. Ako, hindi gano'n. Okay lang kung umiyak tayo dahil sa dami ng problema natin. Pero hindi yun. Hindi lang yun dapat iiyak natin sa Panginoon. Kundi maiyak tayo na makita natin yung kabutihan ng Diyos, maranasan natin yung kanyang presensya. Ano po ba? Every gathering. Amen? Dito, minsan, sorry po sa mga nasa labas ha. Marami pong upuan dito. Nagkagathering tayo nasa labas. Kaya lang naman dapat nasa labas tayo kung upuan dito. Amen? Kaya minsan, yung mga nasa labas, nagchichismisan na lang. Paano nila maranasan ang presensya ng Panginoon kung magchichismisan sila at magkukwentuhan doon sa labas? Sorry po sa mga nasa labas ha. Tingnan ko nga kung nasaan sila. Sorry, mga inaanak, mga anak ko pa rin nandito, mga manugang ko pa. Hello? Amen? Kaya lang marami sa labas that time. Titigilan ko na sana eh. Punong-puno dito. Abay, nasanay na doon. Hello? Kaya dapat, maintindihan natin. Sa bagay, naririnig naman nila yung boses. Tinig ng Panginoon. Babala lang yun. Alam ko naman na hindi nila ginagawa mag-chismisan. Amen? Naniniwala naman ako, hindi naman sila ritual na pumunta sila dito sa loob, sa church. Naniniwala ako sila tinawag ng Panginoon. Sorry sa mga nasa labas ha. Naging topic kayo. Amen? Kasi na ba ako? Balik. Ano po sabi ng 2 Samuel 7:2 para bigyan ko lang kayo ng konting background. 2 Samuel 9:2. 2 Samuel 9:2. Sorry. 7:2 pala, sorry. Tinawag niya si Nathan at sinabi, ang tahanan ko'y galing sa sila, samantalang nasa isang tolda lamang ang kaban ng Diyos. Noong unang panahon, nung sa Old Testament, gumawa ng altar o yung si David that time. At doon nakalagay yung Ark of God. Amen? Doon sila nag-gathering sa Old Testament. Wherever the ark was the house of the Lord. Kung nasaan yung Ark of God, nandun si Lord. Sa Old Testament yun. Amen? At nagtataka yung iba. Titingnan ko natin ba? The place of the very presence of God. Kung nasan yung Ark of God. This was the center and high point of life ng mga panahon yun. Kaya, that time, the joy was in the combination of God's people, God's place, and God's King, and God's presence. Yan po yan. Combination po yan ng mga tao, yung lugar kung saan dinaraos, yung pagsamba, yung gathering, at siyempre, ang ating Diyos na buhay, yung King, King of Kings. At siyempre, yung presence ni Lord. Amen? Kaya nga sabi ng Bible, 2 or 3 gather needs, maybe is in our needs. Actually, nakatingin niya sa sayo ngayon eh. Amen?
Nababasa nga na yung laman ng isip mo eh. Laman ng puso mo. Amen? Hindi po ba kayo? Hello? But for us to read this message correctly, we need to think about each as Christian. So pag-usapan natin, the temple, old to new. Ang sabi po ng Exodus 25:8, nandiyan na po ba? Sorry po, baka aamin na po ako sa inyo. Balik-baliktad po yung outline ko. Sabi po ng Exodus 25:8, ipagpagawa mo ako ng sanctuaryo na titirhan itong kasama nila. Kita nyo? That time, sabi na, ikaw niyo ako ng sanctuaryo. Sa old yun. Tayo, meron din tayo dito. Pero hindi lang doon natatapos yun. Mamaya maintindihan po natin. Ano naman ang sabi ng Matthew? Sabi niya sa Exodus chapter 25, verse 8 ha? Sabi niya sa Matthew 27:5, inihagis ni Judas sa loob ng templo ang 30 piraso niya at pag-alis doon, siya nag-50. What happened? Ano nangyari? Yan ba yun talaga? Parang hindi nyo nabasa ko ah. Sige. Nalilata ako ng verse. So, 1 Corinthians 6:19-20. Yan. Hindi ba niyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi na ninyo pag-aari ang inyong katawan. Pukusan po natin yan. Nung panahon ng Old Testament, meron talaga silang building na pinagawa. Pagdating sa New Testament, ano sabi? Ano sabi? Ang katawan natin ang templo ng Diyos. Hello, sino dito yung naniniwala na ang katawan natin ay templo ng Diyos? Kung ang katawan natin ay templo ng Diyos, bakit minsan naaabuso natin? O pinaabuso natin? Amen? Hindi po ba kaya? Kung nawaan natin, naintindihan natin, ang katawan natin ay templo ng Diyos, bakit ang sabi dyan? Sabi dyan, ipinagkaloob ng Diyos sa inyo, hindi na ninyo pag-aari ang inyong katawan. Hindi pala natin pag-aari ito, no? Hello? Ano sabi ng verse 20? Sapagkat binili niya kayo sa isang halaga, kaya gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Ang pagpunta ba sa church, napaparangalan pa natin ng Diyos? Ang pagsamba ba natin ng malalim sa Diyos, pakikipag-ugnayan sa Diyos, napaparangalan pa natin ng Diyos? Amen? Alam niyo, ang tinuturo lang ng Diyos sa atin ngayon about sa pagsamba, sa gathering, sa church, ay yung maranasan natin yung presensya ng Panginoon. Yung wala kang pakialam sa katabi mo. At yung presensya na yun, hindi lang natapos dito. Hello? Yung presence ni God, hindi lang dito sa loob ng church, kundi dapat taglay-taglay natin sa ating puso. Taglay-taglay natin kahit saan tayo pumunta. Ang sabi ng Panginoon, sabi niya, gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Hello? Paano natin parangalan ng Diyos? Number one, huwag natin abusuhin yung ating katawan. Hello? Huwag natin ipaabuso yung ating katawan. Hindi po pa kayo. So sa panahon natin, kung sa panahon nun, meron talagang lugar na sinasabi ang Diyos, malinaw ano po? Malinaw na lugar ng pagtatayuan ng templo na sinasabi ng Diyos, may sukat pa yan eh. Amen? Ano yan, may mga sukat pa yan. Talagang kailangan sundin yung sukat na yun. Sa atin naman panahon ngayon, mismo tayo na yung templo ng Diyos. Hello, na dapat magamit ito para sa karangalan at kararangan ng Diyos.
Hindi sa ikararangal ng sarili natin. Hello? Hindi sa ikararangal, hindi sa ikasisikat natin. Diyan po ba kayo? Kundi para sa ikararangal ng Diyos. 1 Corinthians 3:16-17. Hindi ba ninyo alam na kayo templo ng Diyos at nangyayari sa inyo ang kanyang Espiritu? Amen? Sige anak, bisa na. Parurusahan ng Diyos ang sino mang magwasak ng templo niya. Amen? Ano daw? Kaya nakita nyo, pagka yung nangyari kay Eva at Adan sa Old Testament, ano nangyari sa kanila? Di ba? Nagkasala sila. Kasi yung kasalanan kasi yan yung wawasak eh. Wawasak sa katawan natin. Sa katawan natin yung templo na inilagay mismo na tinanggap natin sa Panginoon. So, sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templo yan. Malino po no? May parusa. Kaya nga tingnan nyo, pag nagkasala sa tao, anong kanilang ginagawa? Di ba lumalayo sila? Hanggang mawasak na sila, hanggang mawala na sila, hanggang hindi na makabango sila, hanggang sa dumating ang Panginoon. Huwag na akong mangyari sa mga taong naligaw na landas. Makakilala na naligaw na landas. Dahil ang kasunod yun ay impyerno. Pero huwag po tayong matakot. Basta marunong tayong gumamit ng kasalanan. At marunong tayong mag-repent. Mag-repent. Hindi pala repent. Repent pala. Repent. Mag-repent. Mabuti ang Diyos. Pero, kung nagkasala tayo, kung winasak natin itong katawan na to, dahil ang Diyos ay banal, templo ang banal na to, at hindi pwedeng makapamuhay yung kabanalan habang tayo gumagawa ng kasalanan. Wasak na. Amen? Ano mangyayari? Kapahamakan. Hello? Kaya nalulungkot ako. Hindi ko ako nalulungkot na tayo magkamali. Na tayo nagkasala minsan na hindi sinasadya. Ang kinalulungkot ng mga lingkod na at ang mismong Diyos ay nagmamalaki pa tayo. At i-justify pa natin yung mga bagay-bagay na nagawa natin kasalanan natin sa Diyos. Amen. Maraming mga, siyempre matagal na po kami nasa ministry. Maraming mga tao na pag nagkamali, lumalayo. Pero marami rin mga tao na nagkamali, pero madaling nakaka-realize na i-apply yung mga salita ng Diyos na kanilang narinig. Amen? Bakit? Hindi sila matigas ang ulo. Ang totoo nun, hindi sila matigas ang ulo. Nagkamali lang talaga sila. Pero yung nagpatuloy sa kasalanan, yan po yung mga matitigas ang ulo. At merong puso na may pagkarebelde sa Diyos. Amen? Diyan po ba kayo? Kaya huwag natin wasakin yung templo. Yung templo na yan, buhay ang binuos ng Panginoon dyan para natin maranasan yan, makapamuhin pa sa atin, ang Diyos sa atin. Revelation 21:22, ano sabi ng Revelation 21:22? Ito po, 40 verse. Tapos sa ikaw na walang templo sa nasod sapagkat ang nagsisilbing templo ay ang Panginoong Diyos na mapangirihan sa lahat at ang Kordero. Amen? Hindi po ba kayo? Ang Panginoong Diyos na pala, na Panginoong Sisibig Templo, doon sa lusod, ito po yung, new heaven and earth po ito ha. Sabi ko, nasa Revelation yan. Kasama na nila ang Diyos. Amen? Praise. Palampakan natin ang Panginoon. So, nakita natin yung kaibahan ng old sa new. Pangalawang punto, gathering in God's city. Sabi po ng Psalms 22:3-5, Jerusalem is built like a city that is closely compacted together.
That is where the tribes go up. The tribes of the Lord, to praise the name of the Lord according to the statute given to Israel. There stand the throne for the judgment, the thrones of the house of David. Amen? So, binilid yung city. Saan yung Jerusalem na yon? Ano ba yon? Doon sa lugar na yon, yung city na yon, David's joy in the house of the Lord that inspired this praise of Jerusalem itself para sa doon magpuri. It is strength and security built as a city that is bound firmly together. Hello? Doon tayo tumatatag, doon ang seguridad. Bakit? Mamaya maintindihan niyo yan. Doon itinayo. Bakit kaya? It's divine statute. This is where God choose to set His name. Pinili ng Diyos yun. Kayo naman, pinili kayo ng Diyos dito sa CGC PDG. Amen? Tanggapin nyo na, pamilya po tayo. Hello? Hindi po pwede, lalo na po yung mga nakakilala dito mismo sa CGCF. Yung mga pinanggalingan ng church, hindi nyo bloodline yun. Bloodline nyo talaga dito. Amen? Dandyan po ba kayo? Amen. It's place of praise, to give thanks, praise to the name of the Lord. It's place of justice and order. Thrones for judgments were set. Thrones of the house of David. Strength, praise, justice, the city of the king, all of the converts in Jerusalem in a unique way in the Old Testament. No clear explanation for why David chose this place. It was about 4 milya ang layo doon sa lugar na kung saan nag-establish si Saul. Amen? Mapapasa niyo po yan sa Samuel 10:26. Alam niyo po ba kung bakit doon natayo yung templo ng Diyos panahon ni David? Kasi pinili yun, natayo doon yun because yung sa strategic military location, maganda yung lugar na yun. Kumbaga, kung magtatayo ka ng isang kampo, abay, siyempre dun sa safety ka. Yung maganda yung posisyon, nandun ka sa taas. Alam niyo yung Camden Hill? Bagyo? Mauta ka mga nagkano eh. Parang ganon. Hindi mo basta-basta mapapasok ang Bagyo, ang Camden Hill. Kasi nasa taas sila. Mataas yung terrain nila. Tapos mga mabato pa. Amen? Ay, natindihan nyo. Strategic yan ng military. Ganun din naman si David. Kasi marami silang kaaway that time. Pangalawa, yung location na yon, punong-puno ng natural resources. Makupkub man sila, palibutan man sila, abay, maraming makakain doon. May tubig doon. At central ng trade. Yung palitan ng mga paninda. Yung lugar na yun. Amen po ba? Naintindihan niyo po. Kaya, ano naman yung Jerusalem natin ngayon dito? Kung saan lugar, yung city. Yung Saul, narinig natin, magandang lugar. Hindi ka basta-basta, pag sinabi, strategic military, hindi ka basta-basta. Location, hindi ka basta-basta. Matitibag sa literal na kung yarahin ka, hindi ka matatalo. Sa New Testament naman, tingnan po. Pero bago natin tingnan yung sa New Testament, pasahin po natin yung 2 Chronicles 12:13. Sabi lang, naging matatag ang pag-aaral ni Rehoboam sa Jerusalem. 41 taong gulang siya ng pagsimula mag-ari at 17 taon siya nag-ari sa Jerusalem. Ang lusot na pinili ni Yahweh sa lahat ng lipin niya sa upang doon siya sampahin ang kanyang ina ay sinamaa at sa Amonita. Nakita niyo po,
41 taong gulang siya na siya maghari at panoy ko ang maghari ng Jerusalem. Yun ang pinili ni Yahweh sa lahat ng libin ng Israel upang tuon siya sa may pinili ng Diyos yun. Yung lugar na yun. Ano naman yung sa atin? Galatia 4:26. Sabi dyan, ang Jerusalem naman natin, nasa langit, ay malaya at siya ang ating ina. Hello? Hebrews 12:22. Para masabi natin na, sa halip, ang nilapitan ninyo ay ang bundok ng Sayon at ang lusot ng Diyos. Nabuhay, ang Jerusalem sa langit, na kinaroroon ng ating mabilang na anghel. Yun ang ating Jerusalem. Hello? Hindi lang panlupa. Revelation 21:1 and 2. Pagkatapos na nakita ko ng isang bagong langit at isang bagong daigdig, wala na ang dating langit at daigdig, wala na rin ang dagat. 2. At nakita ko ba ng nalusot ang bagong lusot na bumaba mula sa langit, buhat sa Diyos, kaya ng isang babaeng kakasal, magandang bis at handa na siya sa magsalubong sa laki kanyang mapapangasawa. Nakita niyo po yan? Yan po yung ating inaasahan. Hello? Yan po yung ating ina-expect. Bagong langit, bagong earth, bagong banal na lungsod. Tandaan natin, as a Christians, we are citizens of the heavenly Jerusalem. That's the important one. The earthly city has historical importance, but the Jerusalem above, the heavenly Jerusalem, that's the important one. Hello? Hindi yung pagpunta natin dito sa loob ng church. Mahalaga po yan, pero may mas higit na mahalaga yung heavenly. Amen? Heavenly Jerusalem. Amen po ba? Dito, practice na natin to. Hindi po ba kayo? Practice na natin yung lugar na to. Dito tayo dinala ng Panginoon. Dito tayo dinago ng Diyos. Practice na natin. Pero yung higit na importante, yung darating. Amen? Yung darating na bagong Jerusalem. Amen? Amen po ba? At doon, kasama na natin ang Diyos, kapiling natin. Kasama natin naglalakad. Amen po ba? Amen po ba? Kaya sabihin mo sa katabi mo, balikan natin ang masakit. Huwag mong masakin ang iyong katawan. Amen? Kasi natin kayo sa akin, dahil yan, natapa na yan eh. Hindi natin mababawi. Ewan po ba? Tingnan nyo, yung focus natin, hindi lalagay ng kaaway sa bata. Hindi po ba kayo? Na-out of focus tayo. Bagong Jerusalem. Dapat doon tayo focus. Amen? Hallelujah! Naintindihan po ba natin? At pangatlo, para matatapos na po ako. So, malinaw na po yun, ha? Gathering with God's people. Tingnan mo yung katabi mo. O simba, uwi tayo sa Simbawe. Hindi man na tayo nakikipag-fellowship. Amen? Kaya napakaganda po nung ginagawa ng mga kananayan. Lumalabas sila. Masamantata. Dapat yung mga kabataan dito, ginagawa din nyo yan. Nagpe-fellowship din dapat kayo. Amen? Yung sasabihin niya, wala nga akong pera, busy ako eh. Uy, mga may pera, lilibre kayo niyan. Mga may trabaho, ano si engineer, ano siya. Amen? Kung wala talaga, ako lang isama niyo, mag-iisip bata na lang ako. Pwede naman. So, kailangan natin mag-gather, kailangan natin mag-fellowship. Tingnan mo yung katabi mo, kung God's people yan. O dapat makapag-fellowship tayo sa kanila. We are brother and sister. We are companions. Amen? Close po talaga tayo?
alam niyo, ilan na tayo dito, close pa ba tayo? Ewan ko ha, yung iba nga kasi. Ano, nandiyan po ba kayo? Baka naman nagkukulos kayo, para gumagawa naman kayo ng grupo. Paano natin yung kabilang grupo? Ano, ganun, ano? Hindi. Brother and sister tayo. Hello? O, kung brother and sister tayo, asan yung mga wala dyan? Dami kang absent doon? Tumagawin natin. May fellowship natin sila. Hello? Hindi kailangan ng pera sa pagdalaw. Kailangan ba ng pera pag dadalaw ka? Companions connected to by friendship. Brother, connected to by blood. O kaninong blood yun? Blood ni Jesus yun. Eh may connected tayo. Di na nga tayo nagkakaano-ano. Di nga ano lahat ang pangalan nyo dyan. Amin na ako. Ang dami nyo kasi. Amen? Connected tayo dahil sa dugo ni Cristo. At kung tayo connected, at kung tayo pamilya, siyempre si tatay nagdidisiplina yan. Amen? Si nanay nagkukorek yan. Hello? Maging kayo din, ng mga anak, dapat papaalalahanan niyo yung mga tatay at tatay. Tay, huwag kang kakain na masyado matatamis, diabetic ka. O halimbawa lang. Tay, mukhang na-out of focus ka na. Pwede naman eh. Hello? Sa akin po huwag ko lang sa iba. Nandiyan po ba kayo? Ay, pwede niyo sabihan. Ay, masyado ka nang gumugwa po. Ganun ba? Hello? Joke lang yun. Oh. Ano ba yung God's people? Old to new. Sa Old Testament, Deuteronomy chapter 7 verse 6. Kayo ay bansang tinalaga kay Yahweh. Hinihira niya kayo sa lahat ng bansa upang maging kanyang sariling bayan. O sa Old Testament, hinihira niya yung kanyang bayan para maging isang bansa yung mga Israelites. Ay, sa panahon naman natin ngayon, John 10:16. Ano sabi ng John 10:16? Meron ako iba pang mga tupa na wala pa sa lupulungan ito. Tayo yung tupang nandito, hinihirang tayo ng Diyos eh. Hello, hinihirang tayo ng Panginoon. Ngayon, ano naman ang sinasabi ng Panginoon sa John 10:16? Meron ako 10:16. 10:16. Meron ako iba pa mga tupa na wala pa sa kalukulang ito, kailangan silang ipasok ulit at papakinggan naman nila ang tinig. Sa gayon, magiging isa na lamang ang kawan at isa ang pastor. Well, brothers and sisters, hello! Sa panahon natin noon, ang Diyos ang hihirang, isang tao lang. Moses, dalhin mo yung mga Israel sa promised land. Hinadal niya, okay na. Namunuan na niya. O ngayon, hindi. Sa panahon natin ngayon, kailangan natin yung nawawalang tupa, hanapin natin. Hahanapin natin para bahaginan ng salita ng Diyos. Pero, balik mo nga na sa sabi dyan, Beton, pakikingin naman nila at aking tinig. Kaya yung mga napakakulit na mga binabible study niya, 3 taon na, hindi pa pupunta rito. Baka hindi talaga sila ligtas. O hindi kayo ang gagamitin ng Diyos doon. Hello? Kaya uulitin-ulit nung nangyari sa Bulacan, ang tagal-tagal na hindi umatin. 3 taon na, 2 taon na hindi umatin. Pero patuloy pa ng Bible study, open pa rin yung bahay. Pero one time, nagtataka na yung tegaro na iba, pinuntahan. Aba, nakakatuwa, kinaling ko, gumano. Ba't kaya? Isa sa atin pala yung nagiging problema. Gusto kong maging balansi ko. Meron pala tayong kulang. Mismo tayo, baka hindi tayo kumbinsido na ang Diyos ang magsasalita para sa kanila. Baka nagsasalita tayo para sa sarili natin. Hindi para sa Diyos. Kaya sabi dyan,
Papakinggan naman nila ang aking dinig. Sa gayon, magiging isa na lamang ang kawat sa pastor. Nandiyan po ba kayo? Sa buong CGCX, isa lang po ang pastor dito. Isa lang ang spiritual parents nyo. Pero darating ang panahon na ngayon po'y may kanya-kanya ng church sa pinapayunirin. Sila po'y naglilingkod na ng Panginoon, naglilid na sila ng church. Kaya lang, hindi pa sila na-ordain ng lead pastor. Pag sila na-ordain ng lead pastor o full-fledged pastor, ang mangyayari niyan, dahil sila na yung nagpapayunirin doon, sila na yung magiging mami at tati nyo, kami magiging lolo na. Pero sa ngayon, dapat, makinig po kayo mga pastor, dahil napunta ako dyan sa topic na yan, sa message na yan, para sa inyo po mga pastor, hintayin muna natin na dumating yung panahon. Amen? Pag nagtukap ang Diyos sa amin, na-i-ordain na kayo, as a full-fledged pastor or lead pastor, edi go. Amen? Pero sa ngayon, dapat tinuturo ng mga pastor, sino ba ang magulang o spiritual parents ng buong CDCA. Hello? Para hindi ma-misinterpret ano po. Pero, sa pastor ko po sinasabi, hindi naman natin pwede ng mga napayuneri nyo, na-evangelize nyo, kung tawagin kayong mami at daddy. Kasi kayo, ano dun nag-evangelize doon. Pero, mga pastor, makinig ulit kayo. Ituro nyo sa kanila. At ayokong mangyari kung katulad ng nangyari kay mami. Nang pumunta, hindi siya kilala. Amen? Malino ba yung mga pastor? Malino ba yung mga pastor? Hindi na yung sumula, parang gumukontra yata kayo Sila yata mati ay Amen? So, baka napunta doon. Brother, ay pagmamahal. Diyan, Galatia 3:29. Nakibisa lang ng hotela. At kung kayo kay Kristo, kayo dahil ni Abraham at nagpagmana ng mga pangako ng Diyos. Tayo yung kawan. Kaya sabi ng Bible, huwag kayo magkagatan, mauubos kayo. Kaya nga, we are family. Nagkakatampuan, okay lang yan. Nasaktan natin yung damdamin ng isa. Okay lang yan, natural lang yan. Lagi yung tanong, natural lang yan. Ang hindi natural, yung hindi na kayo makikipagkasundo. Hindi yon gawain ng isang totoong na kay Kristo. Diba, nagtampo ko dito. Nagtampo ko dito. Nagtampo ko sa kanya. Tapos habang buhay na ako nagtampo sa kanya. Tapos nagtampo din siya sa akin. Sabi ng Bible, dapat para tayong bata. Alam niyo yung talata na yun? Malapit nyo na lang, hindi ko maalala. Para tayong bata. Ngayon, magkagalit, mamaya, bakit? Masaya na naman. Di ba? Ito ng Kristyano. Amen? Tingnan mo kahit na yung katabi mo, hindi ka kaano-ano yan. Kapatid natin yan kadugo natin yan Sino rito yung tatay niya? Biologic Biologically. Kadugo na yun. Tapos nakita mo, sinabutan ng nanay mo. Ano magiging dami? Ang kapit-bahay mo. Kadugo na yun. Pag-uwila ka? Pag-uwila ka Hindi po ba kayo? Kaya ang mga absent ko, dahil absent ko, ano gagawin natin dyan? Kaya kung kami ni Mami iigot ka, baka mamatay na kami ng kahit ko sa dami niya. Mga nawawala dito. Ito dapat, hindi pamalasakit na natin sila. Gagawin natin sila. Reklamo. Galatia 6:16.
Manatili nawa ang kahabag ng Diyos sa lahat ng namumuhay ayon sa tuntunin ito at sa bumbay ng Diyos. Alam niyo yung mga yan, kapag tayo, yung kapatid natin, yung ating companion, yung connected tayo, yan yun eh. Mananatili yung kapayapaan habang ng Diyos sa atin. Amen? At mamumuhay tayo ayon sa tuntunin ito at sa buong bayan ng Diyos. Ay, tingnan natin. Tayo kung i-preach, yung kahinaan dito, kalakasan dito. Yung kahinaan dito, kalakasan dito. Hindi tayo pare-parehas. Hindi kanya-kanya tayong strength at hindi tayo kanya-kanya kahinaan. At kung tayo magkakapatid sa Panginoon, dapat nagpapalakasan tayo. Ayan po ba? Amen! Nagpapalakasan tayo, hindi tayo nagpapahinaan. Amen! Hindi tayo yung batok katitisura ng ating mga kapatiran. Nawa yung mga nasa labas, hindi natin isut sa akin. Amen? Hindi ko makita yung kanilang mga tsura eh. O nagre-react pa sila eh. 1 Peter 2:9-10. Ngunit kayo ay isang lahing pinili. Ayan pala. O sabihin mo sa katabi mo, pinili ka. Lahi tayo ng CGCF, JTG. Pinili tayo, pamilya tayo. Grupo ng mahaligang pari. Grupo tayo ng mahaligang pari. Isang bansang nakalaan sa Diyos. Sabi mo nakalaan sa Diyos. Bayang pag-aari ng Diyos. Upang magpahayag ng mga kahangang ginawa niya. Yung mga kahangang ginawa ng Diyos. Alam niyo po, naalala ko yung ikaw ay nagpo-post ng mga TikTok ba yun, yung mga evangelism ka. Grabe ako na over ako doon. Sabi, hindi nag-isip ng iba yun, siya lang nag-iisip doon. Kaya alam ko, ipapapatuloy niya yun. Amen? Medyo nag-ano lang, ayos lang na schedule. Amen po ba? Amen? Kasi, pinili tayo ng Diyos. Naka-outline naman, Malino sabi ng Bible. Upang magpayag, bayang pag-aaral lang upang magpayag ng mga kahangahan na ginawa niya. Grabe yung naranasan niya sa Panginoon, kaya ipinayag niya, ibinahagi niya. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman, patungo sa kanyang kahangahan kaliwanagan. O naisip ba natin yun, dati anong buhay natin? Diba ang buhay natin, pasan natin ng daigdig. O ngayon, pasan pa rin natin ng daigdig. Hindi nyo kaya pasan ng daigdig. Hello? Hindi nyo kaya. Hindi pa ba kayo? Pero pinili ka eh. Dahil ka pinili eh. Para ano? Magpahayag. Ano yung ipapahayag natin? Yung tayo, dati natin tayong anong talagay ng buhay natin? Patapon. Pawasak. Eh, nasa kaliwanagan na tayo eh. Kaya ako, nagtataka ako, sa mga taong naliwanagan na, ang gusto-gusto sa dilim. At ang gusto sa dilim, tandaan po natin ang gusto sa diliman, hindi ginagawa yan. May gustong itago. Amen? May gustong itago. Ayaw sa liwanag kasi manalantad siya. Amen? Hindi mo ba kayo? Kaya tingnan niyo, umiiwas. Iiwas sila. Kasi nasa kadiliman sila eh. Pero pinili sila ng Diyos. Sila ang hindi pumili sa Diyos. Amen? Pinili ko kayo, kayo ang hindi pumili sa akin. Baka di sabihin ng mga paano ba ikaw makakapamili ang tao? Hello? Kaya mga kapatid, malapit na po ako matapos. Brothers, because we're connected by fellowship, we're committed to bearing one another's burden. Galatians 6:2. And co-laboring in Christ's mission together. Matthew 28:19-20. Alam niyo naman yan ni Goye. Hello? Co-laboring. Bearing one another's burden.
Talagay nga, galing sa 6:2. Magtulungan kayo sa pagdadala ng kasanan ng bawat isa sa kayong paraan matutupad ninyo ang utos ni Kristo. Hello? Tungkulin natin yan. Ako, ang dalangin ko ngayon, yung mga, lalo na yung mga magagay, mga workers, mga pastor, maging talagang grabe yung gawin nilang kabalikan sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay. Kasi pag ang pastor talaga, yung bigat na. Actually, yung umaga lang, may nasagap akong balita, ang bigat na bigat yung katawan ko eh. Kaya lang, naisip ko, may Diyos tayo na makapangyarihan. May salita ng Diyos na talaga sa huling araw. Ganun talaga. Kaya nare-relax ako eh. Kahit ano pa yung marinig ko, maranasan ko mga negatibo. Hindi mo tatanungan ng Diyos, ba't mo pinaalaw sa akin ito? Sa amin ito. Di ba, lingkod mo kami? Parang inaapi ka rin. Parang pinaapa-api mo kami. Ganun ba? Sabi ng Bible, sa mga huling araw, talaga sila yung marami, sila yung makapangyarihan. Sabi lang nila yun. Pero tayo, kung pananampalataya natin, grabe, kaya nung ngayon, kahit anong mangyari, basta nakita tayo. Amen? Kaya, pasanin natin ang bawat isa. O para makabawas, huwag na kayo maging pasaway. Ito lang naman, nanginginig ni Daddy. Para hindi kayo makabigat kay Daddy at kay Mami sa mga leader natin dito. Huwag kayo pasaway. Amen? 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 Kung ayaw nyo makipasa, hindi huwag na kayo maging pasaway. Amen po ba? Hindi ako ba kayo? Okay lang. Pero tandaan niyo, mabuti ang Diyos. At lagi, wala pa na pinasumulan ng Diyos sa amin ni Mami na hindi niya tinapos. Amen? Kaya tayo, matatapos tayo. Makakarating tayo sa promised land. Matatatan tayo ng Diyos na buhay na naglilingkod. Amen? Hindi tayo mawawala. Amen po ba? Kasi meron tayo kasanin. Yung mga nawawala na yan, alam ko, hihipuin ng Diyos ang mga puso nyo. Hindi lamang yung mga pastor dito, maging kayo. Gagamitin ng Diyos para sa kanila. Amen? Lalo-lalo na yung nakapagbahagi sa inyo ng salita ng Diyos, nakita nyo, nangihina, nawawala. Puntahan nyo. Amen? Bakit? Sa gayong paraan, matutupad ninyo ang utos ni Kristo. Collaborating in Christ. Christ vision. Together. Alam niyo naman yun, Goye, preach the gospel, teach them, baptize them. Isang araw, magmi-mission kayo. Pero kailangan mo na yung pananampalataya natin. Grabe, yung katulad ng Pedro, sumunod ka sa akin, gagawin ka talaga. Gagawin ka business of men. Kasi maangis tayo. Sumunod siya, hindi mo niya. Siyang mo kasama. Kaya talaga, lumamit mo talaga kanya bigay-bigay ka. Amen? Pero naniniwala ako na pag pinawag ka, pinawag ka talaga. Hindi ka makakatanggi. At walang kalumihan doon. Ang magiging kalaban nun, yung kagustuhan ng tao, yung kagustuhan mo, at yung kagustuhan ng Diyos. Yun na nga magkalaban. Amen? Hallelujah. Asa na ba tayo? For these brothers and these companions, we pray for peace and seek your God. If we need to pray and seek, that tell us they will be obstacle. Saan? In our own hearts, in the church, in the culture. We have a part to play, work for it, pray for it. Kabahagi po kayo. So, panalangin natin yung puso natin. Panalangin natin yung simbahan natin. Panalangin natin yung kultura dito.
Sorry po ha. Ako po yung magse-sermon ngayon. Ang oras natin ay 9:30. 9:30 po tayo. Kung natatanghalian kayo, gawin natin 8:30. Kung natatanghalian kayo, gawin natin 7:30. At kung natatanghalian kayo, gawin natin 6:30. At kung natatanghalian kayo, gawin natin Sabado. Pwede naman eh. Amen. Pero yung kulturang ito, na pinag-iintay natin si Lord, kapatay, baguhin na po natin yung ating puso, yung ating isipan. Nakakaya doon sa mga maaga. Hindi naman nakita ko sino yung maaga din eh. Nakakaya yung mga late. Hindi sa tao, kundi sa Diyos. Kasi may programa ang Diyos. Amen? Yung mga nanggagaling ng Facebook, ng Carmona, accepted sila. Sinigawa ay hirap naman yung leading ng Holy Spirit ay hindi natin sunod. Pero tayo dito sa Central, ang aking pakiusap po, bago po ako magtapos, malapit na po ako matapos. Tama po muna natin. Doon muna po tayo. Kailangan natin disiplinahin ng ating sarili. Yun yung true commitment. O, anong oras? Sige, tatanungin ko na po kayo, diretsahan. Anong oras ang gawain dito? 9:30, tama po? 9:30, magsisimula po tayo. Amen? Amen? Nag-uusap po ba? Nag-uusap po ba ako? Diba, kung kayo yung nauna, tapos 9:30, alas 10:30 magsisimula, di ba nakakainis? Di ba sa uso, 10:30 na rin kayo dadating? O ano na tayo sa harapan ng Panginoon? Hello? Nandiyan po ba kayo? So, next Sunday, wala po kami dito. Ni Maki. Pero 9:30, magsisimula po kayo. At imomonitor po yun. Amen po ba? Amen po ba? Unang-una narinig ko na dapat napapakinggan ng mga manggagawa kung ngayon, na dapat sa inyo magsisimula. Kung meron man kayong ginagawa ng maaga dito, agahan nyo, dapat 9:30 ay magsisimula. Amen po ba? Disiplinahin natin yung sarili mo natin. Dito lang muna. Disiplinahin natin. Tingnan natin kung talagang tayo mga gano'n na katindi yung ating commitment sa Lord. Amen po ba? Amen? Diyan mo ba kayo? Hello? Grabe. Ang lapit-lapit lang ng makuhay. Mas malayo yung Pampanga, papuntang Bulacan. Nandiyan po ba kayo? Sabihin mo sa puso ka, puso. Kung kami kaya kayo magpalit, mga alas 11 kami dumating. Pastor na lang. Happy. Pastor yan. Ang pastor, mga manggagawa. Sa inyo magsimula. Yung po makakabi ko tayo. Ngayon na, hindi ko nagagano pa. Gusto ko lang po maparangalan ng Diyos sa iglesia. Kasi maraming iglesia talaga. Hindi na nababantayan yung mga kaya nga nagkakahawa-hawa ng maaga, tapos mga late, sisimulan ng late. Kahit hindi simulan yung mga nagdala yung aga, hindi yun ang ating igatan. Amen? Pahala sila. Yung mga namin. Kasi sa kanila yung pananagutan nila sa Diyos. Amen? Ito po ba kayo? Kung hindi mo inabutan yung person worship, hindi mo naranasan ng appreciation ng Panginoon. Wala ka dyan. Hindi mo na sila pasalamatan. Bahala ka dyan. Amen? Ito po yung akin ipakiusap. Hindi po kung galit, ha? So, gusto ko pong matulungan ang iglesia sa pasanin na ito. So, ang kultura natin babaguhin, yun munang disiplinahin natin yung sarili na dumating ng tama sa oras. Kung gusto mo makapag-fellowship ka, edi agahan mo. Makipag-chismisan ka muna
sa mga kapatid. Ganun naman kakapatid eh. Alamin mo, baka ipinagdadaanan niya. Ipalakasin mo. Amen. Amen po ba? O pumalakpak ang mga nagnanais na tama ang oras. So, conclusion, church gathering is like nothing else on earth. It is gathering in the very presence of God, even on Sunday, when we don't feel God's presence. Alam nyo, yung isang emosyon natin, kailangan natin dito. At focus talaga. Yung lagi ko sinasabi po, lagi natin sinasabi, na pag may problema ka, mas lalo ka pupunta sa church. Pag may sakit ka, lalo kami pupunta sa church. Hindi mo kailangan na magbukbok sa bahay. Amen? Napastig ka, hindi ka pinasin ng crush mo, wala kang lulutuin, o bakit pagka ba hindi ka umatin sa church, may lulutuin ka ba? Wala naman na. Magmumugmo ka lang doon, lalo ka malulungkot, lalo ka manghihina. Eh dito, maririnig mo, pataba ka kasi kaya medyo pinagpapastig ka nito. Maririnig mo, matatawa ka na lang. Amen? Amen po ba? Maririnig mo, ba't ka nagkukulang? Baka may lihim pa. O, di ba, i-evaluate mo ngayon yung sarili mo. Amen po ba? So, napakahalaga po niyan. Amen. Hello! It is the gathering of citizens of the New Jerusalem. Kailangan namin po kayo. Maniwala po kayo. Kalakasan po kayo sa amin. Bagamat, minsan naisip ko, siguro kaaway yun, kaaway nga yun. Parang nangihina kayo pag si Daddy natin. Kasi pasakit pag si Daddy talaga. More on discipline si Daddy. Amen? Kasi pagka natikman natin yan, yung ganyang disiplina, kahit sino pang harapin nyo, naintindihan nyo, na meron kayong Diyos. Kahit ano pang emosyon meron ka, magtatagumpay ka. Emosyon lang naman isa sa kalaban. Amen? Sarili. Yung mga tao, madali na pagpasensya yung sarili natin. Yung emosyon natin, pinakamahirap kalaban niya. It is the gathering of citizens of the New Jerusalem, even when we are distracted by our citizenship on earth. Tayo distracted. We need to gather. It's gathering of the people of God, even when we are tempted to see them in the world and sits food faithfully. Maybe a switch foot, facing opposite direction. Yung bang ayaw mong dumalo ka. Ano lang yun mo? Makipag-gather ka. Kung ano yung ayaw mo, yun ang gawin mo na nakaalay sa Panginoon. At aayos tayo. Amen? Actually ako, ayoko naman talaga magpastor. Hindi maayos ako. Siguro hindi ako nagpastor. Baka lasinggero ako ngayon. Baka masuklamurkan ako ngayon. Baka ero pa rin siguro ako ngayon. Eh, sa hiya ko lang, pastor na nga pala ako. Hindi na kailangan mangyari sa buhay ko ito, magpapaya ko. Amen? Tinawag eh. By experience ko po yun. Ano po? So yes, I rejoiced when they said to me, let us go to the house of the Lord. Amen? Huwag natin kaligtaan na tumungo sa tahanan ng Diyos. To gather in the presence of God. Ano yung isa? God's people. Gathering God's people. Gathering the city of His temple, His church, His building. Amen. Dahil dito nagkakapupon-ipon ang mga manggagawa ng Diyos. Amen. Hallelujah. Amen. Yan. Ang totoong may commitment sa Lord. Ang tatlong bagay. Pero huwag yung mamisinterpret bago po matapos. Pangalawa pala kayo, pangalawa pagtatapos talaga. Huwag yung mamisinterpret na yung mga maganda nyo palalagaya sa trabaho,
Kung yung ginagawa niyo, normal yan. Ang ayaw lang ni Lord ay yung pwede naman eh. Tapos, di po pwede, mas pinipili natin yung ibang bagay. Amen? Pwede naman eh. Pwede tayo dumalo. Tapos, yung bagay na rin dahilan. Pwede naman natin maranasan ang presensya ng Panginoon habang nag-praise worship. Kaya napakaganda ng awit din. Ano yung awit din? Yung worship song? Come rest on us. Ano yung all I want is, ano yun? Yung all I want you, no? Want your presence, want your ano? Walang kate. Amen. Dapat lagi tayo maging puspos. Amen. Pagpakupuspos tayo sa Panginoon dito sa loob ng church at pagpakupuspos tayo sa labas. Paano ba maging puspos sa labas? May apply natin yung lahat ng ating narinig. Yung salita ng Diyos ating tinanggap. Nangihina ka? O, hindi. Ano ba yung mga talata sa Bible ng kalakasan? Palalakasin kita. May kaaway ka. Kung laban na yan, hindi mo laban ko to. O, hindi ka makikipag-away. Eh, ganun ang kinakapos ka. O, tanungin mo, sabi mo, ba't ka kinapos? Kasi nangako ang Diyos, hindi ka pagkukulangin. Baka nagkukulang ka kay Lord. O, mag-repent ka para hindi ka kapusin. At huwag ka nang umulit. Ganun lang naman kasimple yun, eh. Kasimple. Amen? Amen po ba? So, focus sa makalangit. Pero hindi ibig sabihin, hindi tayo mabubuhay ng normal. Normal din naman kami mga pastor, normal din naman kami. Kumakain kami sa Jollibee, kumakain kami sa Makinasan, namamasyal kami, normal eh. Nagtatrabaho kami, normal. Pero pagdating sa Lord, aba, ibang usapan yun. Kailangan natin si Lord, unahin natin. Kailangan natin ang salita ng Diyos, i-apply natin. Amen? Kailangan yung mga kapatid na wawala na dito, dinadalo natin. Pinapaalalahan natin. Amen po ba? Nagpapagawa tayo ng Diyos, dapat nagiging kakahangin tayo. Wala kang pera? Hindi. Magpala tayo ito, sama-sama tayo magpala. Kapag ito yung resimami, nagbuot ng mga grabat ko, yung mga payato. Si Esel na payato, si Bibot na payato, si Red na medyo maskulado. Amen? So, dapat maging kabahagi tayo. Amen po ba? Amen po ba? Alam ko, kabahagi na kayo sa finances. Salamat po sa inyo lahat. Amen. Nabigat po kasi ito, pagdating sa finances. Pero nagpapasalamat po ako sa inyo. Amen po ba? Pero baka may kahit pa po tayo. Todo na natin ito. Kailangan natin ng sakripisyo. Amen? Kasi gawa ng Panginoon na building ng church yan. Building natin yan. Kung saan tayo magtitipon, kung saan tayo magkapalakasan, kung saan magsasalita ang Diyos sa atin. Amen? Building natin yan. Amen? Tayo po natin tumayo at tatawag po ang ating mami.